Posibleng maging malaking problema sa SMB ngayong semis ang player ng Ginebra na ito na kung sa ay kayang iwan kahit na mga gwardya pa ng SMB. At Stanley Pringle jackpot sa team na mapupuntahan ito dahil pwede siya mapasign ng walang kapalit. At Kevin Durant masayang na trade patungong Houston Rockets. So yan ang ating mga tatalakayin. Kevin Durant trinade na sa team ng Houston Rockets. So ipinagpalit nga po ng koponan ng Phoenix Suns si Kevin Durant sa Rockets player na sila Jalen Green and Dillon Brooks na kung sa ay may kasama pa nga pong number 10 pick sa 2025 NBA draft at 5 future second round picks. So nangyaring trade batay sa report, July 6 pa nga raw po magiging official ang nasabing trade dahil sa rookie extension ni Jalen Green na kanyang pinirmahan noong Oktubre 2024. So ngayon may malinaw ng bagong koponan na paglalaroan itong si Kevin Durant after ng ilang linggong pag-aantay. Sa mga hindi nga po nakakaalam kinonsulta pala itong si Kevin Durant ng Suns kung saan daw di umano nito gustong sunod na destinasyon. At dahil isa ang Rockets sa gusto rin nito na paglaruan, pinagbigyan nga daw po ng Suns ang nasabing manlalaro. Kaya naman natitiyak ni KD na magiging magandang araw po siyang pandagdag sa nasabing koponan dahil sabik nga itong si KD na malipat sa Rockets at tulad ng inaasahan, ito nangyari na. At ang dahilan ng kagustuhan niyang maging parte ng Rockets ay bumilib nga di umano ito sa naging performance ng Houston ngayong season maging ang leadership ng koponan. At dito tayo, balita nga'y tuluyan ng nalagay si Stanley Pringle sa pagiging unrestricted free agent after the expiration of his contract with Terra Firma. So dahil natapos na ang kontrata ni Stanley matapos ang elimination ng PBA Philippine Cup, ang balita ay pwede na itong makuha ng kahit anong team. So kung ganun, sino kayang team ang magsasign kay Stanley Pringle? So sa mga hindi nga po nakakaalam itong si Stanley Pringle nag-average pa nga po sa edad niya na 38 dito sa PBA ng 13.18 points per game, 3.82 rebounds per game at 2.82 assists per game. So sa estado ng kondisyon ni Pringle ngayon healthy ito at ready to play talaga. Kita nyo naman yung ginawa niya sa Terra Firma, talagang solid pa din yung laro niya kung saan naaalalayan niya yung mga batang teammates niya kung paano patakbuhin ang sistema. So hindi edad ang usapan dito kay Stanley dahil talent ang babayaran mo dito kung sino mang team ang kumuha dito. So kung kayo ang tatanungin guys, saan team sa tingin nyo nababagay sa next season? Etong si Stanley Pringle. At dito tayo sa player na possible magpasakit ng ulo lalo na sa mga gwardya ng SMB sa semis na ito. So inaasahang magiging big factor sa semis si RJ Abarientos para sa Ginebra. Una yung pagiging offensive player niya. Pangalawa yung bilis or ligsi niya sa game na kung sa ay possible iwan lang nitong mga gwardya ng San Miguel Beermen like Chris Ross na nagkakaedad na. Yung CJ Perez na medyo pag napagod possible masira ang kondisyon at makaapekto sa opensa nito. At yung Wami Chongson na mahusay rin naman kaya lang kadalasan walang bilang yung kanyang depensa at hirap humabol sa mga switch, ay siya siguradong maiiwan talaga ng batang RJ Abarientos ang mga ito kung ganun. Bukod doon, alam ni RJ Abarientos na magiging mainit din talaga yung mga mata sa kanya ng mga makakalaban niya o makakalaban nila dahil ikaw ba naman mag-average ng 15.17 points per game, 3.00 rebounds per game at 4.08 assists per game. Ang matindi pa nga dyan, hindi pa yan kasama sa regular starter ng team sa second unit pa nga yan kasama. Pero tingnan nyo naman, grabe, kita na yung impact niya talaga sa team.